Alas 7 nga pala ako kalimitan nagising. Pero since gusto ko ikwento sa inyo ang isang araw ng buhay ko as an APS factory worker, 5:30 AM ako gumising ngayon. Ganyan ako bago gumising. Hirap umalis sa higaan. Lalo na kung minsan ay kulang sa tulog at sobrang pagod sa work. Bago simula ng umaga, syempre, kailangan muna magpasalamat sa Panginoon at tayo nagising na maayos. Pagkatapos ay tinupi ko ng aking kumot. Bababa na ako sa hagdan para magluto. Ganto nga pala ang pintuan dito. Pindutin mo lang, automatic nang bubukas. Secured kasi dito sa Korea. Kaya ganoon lang pinto. Di ka mangangamba na baka may magnakaw. Yung lutuan namin sa baba pa. Kailangan muna bumaba ng 2 palapag. Syempre maghihilamos muna tayo. Pagkatapos ay punta na tayo sa kusina. Ito yung itsura ng kusina namin dito. Dito kami nagluluto. Hiwa-hiwalay ng rep ang Pinoy, Indo at Nepal. Iinit ko muna kanin. Ito nga pala ang kanin na galing sa kantin namin kahapon. Palagi kami nakuha ng kanin kasi tinatamad na kami magsaing pagkagaling sa work. Minsan nagte-take out din kami ng ulam. Kaso nauuta na din minsan sa mga ulam. Spam yung lulutuin kong ulam. Ilang araw na to sa akin, di pa ubos. Mura lang dito ang spam kumpara sa ibang presyo ng ulam dito. Pero mahal pa rin kung i-convert sa Philippine peso. Yan, nilagay ko na sa aking plato. Tapos iinit ko na sa oven. 3 to 4 minutes, okay na yan. Mainit na. Dito nga ay kinuha ko ng kawali. Syempre hugasan muna para malinis. Ganto yung lutuan namin dito, touchscreen. Pindot-pindot lang. Hindi katulad sa Pinas na pipihitin pa at bubuksan yung gasol sa ilalim. Kinuha ko ng aking mantika. Ayan, mainit na. Ilagay na natin ang spam. Oops, sobrang init, nasunog na. Pero ganyan ang gusto kong palaging luto kapag prito. Toasted. Luto na rin ang kanin. Kain na tayo guys. Ay, talaga naman. Kakain pa, nagpakyut pa. Nagiinit nga pala ako ng tubig dito. Kasi sobrang lamig ng tubig pag gantong malamig ang panahon. Kaya ang ginagawa ko, sinasamahan ko ng mainit tubig. Tapos ay babalik na ulit ako sa aking kwarto. Magtututbrush na tayo. Pagkatapos ay kukuhanin ko ng aking uniform. Okay, let's go to work na. Ganda ng umaga pag gantong tanawin ang makikita mo. Naglalakad na nga pala ako ngayon papasok sa work. Medyo malayo yung company na parang malapit. Basta kayang-kaya lakarin. Ganda ng mga bulaklak kasabay ng magandang buwan. Ito nga pala yung sample ng binubuhat namin sa umaga. Ay ang mga rectangle na yan. Minsan madaming paleta yan. Tapos tig-isa ng buhat. Ang laman niyan sa loob, ham yun kung tawagin. Ang bigat niyan, nasa 40 to 50 kilo din siguro. Ito ang isa sa sample ng line of work namin dito. Kung tawagin namin ay pondo. Yung nasa dulo, yung may hawak na rectangle na puti, siya yung nag-iisang Koreano dito. Tapos yung nakasombrerong pula Nepal. Tapos yung nasa harap niya, Pinoy. Ang kuyatan. Tapos yung isang nakuha ng box, Pinoy din. Ang kuyadan. 8 nga pala kaming Pinoy dito. 3 Nepal at 3 Indonesia. Yung isa nagtsatsala, tapos dinidikit namin yung hundan. Yun yung tawag sa gray na parang foil. Tapos yung rectangle naman na brown, yun yung tinatawag naming hamyon. Bawat hamyon sa company namin may iba't ibang sukat at density. Nung una, may hirap na hirap ako dyan sa pagtsatsala. Naiiwan ako palagi habang natakbo ang hamyon. Pero ngayon ay easy na lang.
dahil nakasanayan na din. Yung mga hamyon nga pala na yan, yung binubuhat namin tuwing umaga, buo pa yon. At hindi ganyan ang itsura na hati-hati na. Lunch na! Ganito pag lunch sa amin, paunahan sa kantin. Ito palaging napal na to, nauuna. Naman jo. Kamera cuma. Kamera cuma. Wow. Ipan master. Ito nga palang naka-sweatshirt na gray. Siya pala ang Kuya Dennis. Simula 2007 pa ata sila andito. E7 ang visa niya. Ito ang mga ulam namin. Nung una ay sarap na sarap ako sa mga ulam. Pero ngayon ay nauuta na kasi araw-araw halos. Tulad-tulad na lang mga ulam. Break time. Tambay muna tayo sa likod ng company. Itong mga sako na to, ang laman niyan mga plastic bag na may iba't ibang sukat na ginagamit sa basura at ginagamit sa pagpapodyang o pagpapak. Natapos ng buong araw, 5 PM na. Oras na ng hapunan. Papunta na ulit kami sa kantin. Yung nasa kaliwa ang Kuya Emmanuel, tas yung nasa kanan ang Kuya Dan. Itong nasa likod ang Kuya Felipe. Mga Pinoy din sila. Nauuta na sila sa chicken. Araw-araw kasi fried chicken ang ulam sa hapon. Kung meron si Idol na talapyang walang kamatayan, ito naman. Fried chicken na walang kamatayan.